Yun, tanggal na. Oh, ganyan lang pagtatanggal ng shafting. Kinahailangan, hindi dapat mabaliktad to. Pag nabaliktad yan, mabaliktad din ang ikot niya. Kaya ipagpapatuloy natin yung pagre-repair ng stand pan. Nakabili na ako ng winding. Ito yung ipapalit natin sa nasunog na winding. Yan, bagong bago yan. Nakabalot siya. Nakabili na tayo ng bushing, dalawang bushing. Ito yun, dalawang bushing. Tapos, isang shafting. Ang problema, hindi pa natin na ipapalit doon sa bilihan ng ventilador. Nalaglag pa yung isang bushing. Ito. Magpapalit muna tayo ng shafting. Tatanggalin natin itong shafting. Pupurahin ko pa ito kung paano tatanggalin yung shafting. Kukuha tayo ng tubo, kahit yung tubong mahaba. Para matanggal natin itong shafting. Galagay tayo ng palatandaan. Ganito lang yung pagpapalit ng bushing. Lalagyan natin ng masking tape. So, sa pinakadulo ng shafting, baliktad pa. What? Ito yung pagsusukatan natin. Yan, meron tayong palatandaan. Bawal kasi ang sumobra yan at bawal din ang kumulang. Dapat eksakto doon sa dati. Maghahanap lang tayo ng tubo. Sasapinan natin yung lamesa, masisira yung ating lamesa. Ganyan lang ang pagtatanggal ng shafting. Gati lang yung pagpapalit ng shafting. Kailangan mo ng tubo. Tapos ito, tubo. Tapos martilyo. Yan. Tayo mga teknisyan, kailangan natin ng martilyo. Pukin natin. Sinapinan ko yung lamesa para huwag masira yung lamesa natin. Dapat diretso lang yan. Meron bang pagbabago? Mayroon. Umaabante. Tuloy. Medyo maingay lang yung lamesa natin dahil maraming laman yung ating lamesa. Ayan. Madali lang tanggalin yan. Kaya mayroon tayong palatandaan. No? Ayaw pa rin. Yun, tanggal na. Oh, ganyan lang pagtatanggal ng shafting. Kinahailangan, hindi dapat mabaliktad to. Pag nabaliktad yan, mabaliktad din ang ikot niya.
Yan o. Ang mangyari, susukat natin yan. Yan, di ba magkasukat? Dapat hindi mabaliktad tong shafting. No, dapat, yan. Yan o. Gugupit tayo ng masking tape. Palatandaan. Dapat hindi lalampas sa itinakdang palatandaan. Oh. Yan. Tapos, dahil galing dyan yan, babalik ka rin lang natin. Ito. Yan. Pag nabaliktad dyan, baliktad din ang ikot niyan. Yung kabila ng pupukpay natin pabalik. Yan. Yan, ganyan. Hanggang doon lang. Ang ginawa natin para sa dahil, natanggal na natin yung shafting. Ngayon, isa-assemble na natin yung tawag nito, bushing. Ito, luma na to. Sa kulay lang, luma na. I-assemble na natin. Nandito pala nakalagay. Assemble na natin to. Ito yung sa harapan. Wala na yung kapartner niya. Saan kaya napunta? Ito pala. Naka! Kaya natin para nakikita yung video natin. Palit na natin to. Ibaba na natin to. Bago natin sa uli, lalagyan mo natin to ng langis. Lagyan mo natin to ng langis. Ewan ko lang kung mayroon pa akong lubricant oil dito. Hindi ko na makita, wala na yata. Ang gagawin natin, hindi ko na makita yung aking lubricant oil. Cooking oil pwede naman, basta yung hindi pa gamit. Ito hindi pa gamit. Bagong-bago tong cooking oil. Cooking oil pwede naman yan. Kasi yung mga bagong cooking oil, insulation naman yan. Hindi naman yan basta-basa magkakaroon ng conductor. Kapag yung mga pinagpirtuhan, magkakaroon ng conductor yan. Babasain lang natin to ng langis. Ng mantika. Ito yan. Ganyan lang. Babasain mo lang to. Dito pala pwede na. Yan. Yan. Sunod na gagawin natin. Tapos ilalagay natin yung bagong bushing. Basahin na natin to ng mantika. Kaya natin ilalagay ng mantika para dumulas. Para maganda ang takbo ng ventilador natin. Dito, sasaulin natin yung takip. Ito yung medyo mahirap-hirap sasaulin ng takip.
Yan. Baliktad pa. Yan. Ang gagawin natin yan, itutulak natin yan ng screwdriver. Lumalaban. Ito yung tamang pagkakabit. Ayan o. Ayan. Sasauli na natin ito. Ito ang medyo mahirap isauli kasi lumalaban. Kukuha lang tayo ng screwdriver para itulak natin yung ito para pumunta doon sa gatla para mailak yung pangharang dito sa ating bushing. Medyo matigas. Baka iba itong na to. Mas malaki ito. Parehas lang pala. Mahirap lang talagang isauli yan. Kasi wala tayong gamit na tools para dyan. Mahirap kontrahin. Okay lang natin to para straight. Kita nyo, medyo hirap sa pagsauli. Dito lang tayo matatagalan sa pagsauli. Ito, palatandaan to na nag-overheat na natunaw na yung ito. Hindi dapat naman yung ganyan. Yan natunaw na. Kailangan natin yan ng long nose. Yan Kailangan natin ng diagonal cutter. Saan yung mga gamit ko? Hindi ko na makita. Puputulin ko lang to para hindi sumabit yung winding. Ito kasi maganda rin ang ginagampanan nito. Nakakatulong ito para hindi mag-overheat yung ating electric fan. Pinalalamig niya yung kanyang winding. Ito, nakalagay ito sa likod. Medyo masikip lang. Kailangan natin yung tubo.
Huwag pakasobra ng lam. Yan. Okay, na-disforma na to. Gawa nung uminit siya. Susunod yung ito. Ito medyo mahirap-hirap tong isa na to. Ang tama. Meron tayong napagpatungan. Babasain din natin ito ng cooking oil. Kulang sa cooking oil. Yan, pwede naman yung cooking oil. Basta yung hindi pa pinagprituhan. Yan. Huwag natin kakalimutan yung lubricant na yan. Malaki ang ginagampanan niya sa ating ventilador. Sasawalin natin to. Yung mga spacer pa. Ang gagawin natin, dalawang screwdriver ulit. Mas madali pag dalawang screwdriver pala. Yun, mabilis. Mabilis pag dalawang screwdriver. Madaling ipasok. Kasi makukontra yung paglabas. Nailagay ba natin yung kan? Mukhang hindi natin nailagay yung... Nako, hindi pala natin nailagay ito. Napaka-importante nito. Dapat ilabas natin yan uli. Kailangan sa pagkasauli, dapat wala tayong nakakalimutan. Pag hindi magtatagal yung ating ventilador. Ganda na sana, no? Yan siya, sabi ko mahirap talaga isa uli. Kasi may kumukontra na. Yan. Yan. Tutulak lang natin. Ayun, matatanggal. Medyo i-strict natin ng kaunti. Hindi kumakapit doon sa kailangan dito plies. Medyo i-straight lang natin kaunti na balok na. Hindi yan maglalak. Hindi tayo natatagalan sa pagpapalit ng bushing. Dalawang screwdriver. At ito, dalawa kayo. Lumalabang kasi yung van. Ang tawag doon sa kulay itim. Hindi ko alam.
Yes, yung mga eksperto sa electric fan, alam nila yon. Ako hindi naman ko eksperto sa ventilador. Bibihira naman kasi mag-ayos ng ventilador. Patatayo na natin. Ayan. Lalagay na natin yung kanyang propeller. Asan yung kanyang propeller? Dapat yun ang mauuna. Kalimutan ko kung saan ko na ilagay. Nandito lang pala sa harapan ko. Ganito yan, no? Natunaw na rin pala to. Ibig sabihin, nag-overheat, uminit na. May problema na talaga yung mechanical niya. Yan, no? Ngayon, sasaulin na natin. Ito yung harapan. Ito yung likod. Tapos itong winding, ito yung nasa likod. Kung hindi natin nabaliktad to, hindi na mabaliktad ang ikot niyan. Yun, eksakto. Yan, eksakto na. Alisin natin to para makita ninyo yung ginagawa natin. Yan. Ito yung harapan. Ilagay mo natin itong sa harapan. Yung mga spacer pala nito. Baka makalimutan. Ilabas na natin ito sa plastic. Yung mga spacer po yan. Dapat hindi natin nakalimutan yung mga spacer niya. So, spacer to sa unahan. Manipis na siya.